Panginoon. Sabihin natin dahil sa Panginoon. Alright? So look at this. In the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, it says here that for I know the plans I have for you. Alam ko ang plano para sa iyo. And my plan is not to harm you, but my plan is to prosper you. So many of you are not attentive this afternoon. Maybe you are thinking something, but the Lord said, I have a plan for you. No matter, ikaw man ay nakikinig o hindi, gusto ng Panginoon na ikaw ay pagpalain. Gusto ng Panginoon na ikaw ay gamitin. At gusto ng Panginoon na maranasan mo ang kanyang presensya sa hapong ito. Alright? Brothers and sisters, achievements and recognition and accomplishment. Maraming taon na tayo magkakasama o maraming baguhan na pa naman. Pero hindi ito pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito sa hapon ito ay yung taos-puso mong paglapit sa Panginoon. Sabihin natin, paglapit. The Word of God says, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Panginoon at siya ay lalapit sa iyo. Look at that. Like the rain, katulad ng ulan na yan na pumapata ang presensya ng Panginoon. Tingnan mo ninyo. Bagamat tayo ay nasa cover court, meron pa rin mga butas. At gusto ng Panginoon na butasin yung puso mo ngayon at pumasok siya sa puso mo. Ano mang matigas na puso, kaya niyang pasukin yan. Yun nyo, gaano kalakas ang ulan, pero nothing compare to the power of God. Kung gaano kalakas ang ulan, if you believe this afternoon, if you have some prayer requests this afternoon, if you want and if you need healing this afternoon, kayang-kayang kumilos at kayang-kayang pasukin ng Panginoon ang buhay mo at kumilos at ikaw ay magkaroon ng karanasan sa Panginoon. Somebody say yeah! Somebody shout yeah! Alright. In the book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 2, do you have your Bible, brothers and sisters? Maybe you have a mirror. Meron ako nakikita, nagsasalamin. Pero hindi ang salita ng Diyos sa salamin. Meron isa, medyo inaayos niya. Yung forma ng kanyang buhok. Pero tandaan mo, kaibigan, ano man ang forma mong narito ngayon, hindi yung style ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso mo. Alright? Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung kalooban mo. Alright? So, prepare your heart because I know the Lord will do something dynamic, something powerful this afternoon. If you believe that, I know na nagsisimula na ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. In the book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 2 says, everything is meaningless, vanity of vanity, except to know and to discover the Lord. Alright? So did you know and did you discover the Lord in your life? The Word of God, as I'm going to tell it again, I'm going to tell you again. Ang sabi doon, mga kaibigan, the young people says, for I know the plans I have for you. Merong itinatag na plano ang Panginoon sa iyo at sa akin. So hindi aksidente na narito ko ngayon. Hindi ito nagkataon lang. May gusto ang Panginoon sa iyo. At gusto ka ng Panginoon. And you know, the Lord, our God, is the author of love. Sabihin natin, author of love. We are here because the Lord loves us so much. And you know, young people, kayong mga kabataan ngayon, sometimes the world says, happiness is acquired with good looks. Kaya minsan nagpapapogi tayo, sapagkat marahil doon tayo nagiging masaya. That's the world. Sinasabi niya. And sometimes the world says that even our relationship is important with people. Pero mga kapatid, ang tinitingnan at ang mukha natin sa harapan ng Panginoon ay hindi naman yung itsura natin, kundi yung ating puso. Kaya meron isang kwento na isang bata, ang sabi niya, kilala ko at alam ko kung sino ang Diyos sa aking buhay. Bagamat maliit yung puso ko, kayang pasukin ng Panginoon ang puso ko dahil nararamdaman at nararanasan ko ang kanyang kapangyarihan. Sino-sino sa inyo ang nararamdaman at nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Let me see your hands. Alright, that's good. Let's give the Lord a
fullness or meaningful life are not the product of what you have done or you haven't done. Alam niyo, ang kabuuan at nagiging kumpleto lang tayo sa buhay, nagiging masaya at kumpleto yung ating kagalakan is that when we are in the presence of God. Sabihin natin in the presence of God. So don't you miss the presence of God this afternoon, because I believe that the Lord is working in you, through you, in us, through us this afternoon. And I just sense that the power of God is actively moving in this place. And guess what? Sinasabi ng salita ng Diyos that if you will seek me with all of your heart, then you will find me. Okay? Pag ikaw ay naghahanap at nagsasaliksik ng buong puso, doon mo lamang malalaman at doon mo lamang mararamdaman at doon mo lamang makikilala kung sino ang Diyos na pinuntahan mo rito. So don't you miss the Word of God. So as I told you, in the book of John chapter 10 verse 10, Jesus said, I have come that you may have life. Sabihin natin na sabay-sabay, life. And that you might have it more abundantly. Ang sabi rito, the first revelation of the Lord in this passage is that I have come to give you wholeness and meaningful life. Marahil ang buhay mo bilang kabataan ay wala sa direksyon. Pero meron isang mabuting balita sa hapon ito. The presence of God is here and He wants you to give direction. Gusto ng Panginoon na bigyan ka ng isang direksyon, isang tama at isang mabuting direksyon. We are serving and we are worshiping a God who is faithful. Sabihin natin, faithful God. We are serving and we are worshiping a good God. Sabihin natin, mabuti ang Diyos. And look at this. The Word of God states clearly, ang sasabi rito, that you may have life and have it more abundantly. Hindi lamang tayo gusto pagpalain ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na siksikin ng kanyang presensya ang ating puso. Na kahit na anong mangyari sa ating paglilingkod, tayo magsisimula, tayo magpapatuloy, at tayo magtatapos na naglilingkod sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Amen. Alright. There is a start. Well, I know who many of you, brothers and sisters, nandito ngayon, datihan na. Sa mga mukha niyo pa lang, kilala ko na yung datihan. At mga ilan-ilan, at may mga ilan na mga baguhan. So, welcome ho sa mga datihan. Welcome din sa mga baguhan. At higit sa lahat, sa ating pagpapatuloy, there was a start. Lagi ho na mayroong simula ang Panginoon. At sinisimulan niya sa ating buhay ang salita ng Diyos, our foundation, the Word of God. Sabihin natin the Word of God. Marami na ho yung magdaan. They come and go. They come and go. But because we know na ang Diyos, and we know that God is a faithful God, hindi tayo natitinag sa paglilingkod. Narito pa rin at tatayo pa rin ito dahil alam natin ang Diyos ang nagsimula, ang Diyos ang nagpapatuloy, ang Diyos ang magwawakas, at ang Diyos kasama natin. Ano man ang mangyari, palapakan natin ang Panginoon. Amen! Somebody say amen! Everyone has exactly the same opportunity to have a meaningful life. Look at that. Anyone or everyone has the exact opportunity to have a meaningful life. Bakit? In the book of Acts, chapter 15 says the Lord is no respecter of person. Actually, the Word of God in the book of Mark 11:24 says, anyone who asks in my name. The word is anyone. Sabihin natin, anyone. Okay, sabihin mo sa katabi mo, kanabitin mo siya. Alam kung hindi siya nakikinig, sabihin mo, kasali ka doon. Right? Sabihin mo sa nasa likuran mo, kasali ka doon. Ano? Sabihin mo na sa harapan mo, kasali ka doon. Sa anyone. In the book of John 3:16 says, for God so loved the world. Who many of you know that passage? Sino-sino sa inyo ang nakakaalam sa passage na yan? Let me see your hands. Somebody say, oh!
I live with the Lord. If I die with the Lord. So whether I live or I die, I belong to the Lord. You are blessed. We are blessed because we belong to the Lord. Our true identity is not, hindi yung sarili natin. Our true identity is in the Lord. Kung sino at kung ano ang tingin ng Panginoon sa atin. First, it starts with the Lord. Sabihin natin, with the Lord. Sino ang simula? Ang Panginoon. Sabihin natin, ang Panginoon. And it says, for God so loved the world. Ano yung motivation ng Panginoon? Yung kanyang dakilang pag-ibig. At yun din ang gusto ng Panginoon na maging motivation natin. Ano? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi na mahal natin ang Diyos, kundi mahal tayo ng Diyos. Ano man ang iyong kakulangan? Ano man ang iyong kasalanan? Ano man ang iyong mga nakarangan? Ano man ang iyong hinaharap? Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Somebody say, mahal ako ng Diyos. Amen. That's why God is our spiritual person. And sabi niya, anyone who believes will not perish but have an everlasting life. So we enjoy life because life is everlasting in the Lord. We can always rejoice in the midst of our trials, in the midst of our difficulties. Why? It is God who gives us the strength to overcome all our trials and difficulties. Let me say this one. The Word of God even states clearly that we, or you and I, can do all things through Christ who strengthens me, strengthens you. So there is a power, in the presence of God. There is always the awesome strength in the presence of God. And I do believe, brothers and sisters, He is the strength of our heart. Maybe some of you, medyo disappointed, or medyo discouraged still. Maybe some of you feel weak, At pag pinag-usapan natin yung ating mga kahinaan, marami, But look at this. It's always the Word of God who made a promise. Diba na yung pangako ng ilan? Diba na yung pangako ng iba? Pero natatandaan mo, ang pangako ng Panginoon, laging totoo. Pwede ba kalimutan yung pangako ng iba? Pero ang pangako ng Panginoon, laging tapat at laging totoo. Hindi niya makakalimutan yun. And if you believe with all of your heart the promise of God this afternoon, tatanggapin mo ang pangako ng Panginoon sa hapon ito sa buhay mo. In the book of John, again, 3:16 says, for God so loved the world. So again, it starts with the Lord. It starts with God. John 15:16 says, you did not choose me, but I choose you. Yan, sino ang pumili sa atin? Hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Kadalasan nare-reject natin si Lord. At hanggang ngayon, marahil, hindi mo kilala, hindi mo alam kung sino itong Lord, kung sino itong God na ito. Pero nagpapakilala siya sa iyo sa hapon ito. Nagpapakilala siya sa iyo na siya isang mabuting Diyos. Nagpapakilala sa iyo at sa akin na siya isang tapat na Diyos. Nagpapakilala siya sa iyo na siya isang makapangyarihang Diyos. Nagpapakilala siya sa iyo na siya pwedeng magbago ng kalooban at ng persona ng tao. Because God is the only one who can change a certain person from anybody to somebody. Amen? From anybody to somebody. From nothing to something. And that's you. You are a child of God. Sabihin natin, I am a child of God. The word says enjoyable life. Our identity is in Christ. That's the wholeness of life. Pag alam mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon, doon mo madidiscover na anumang araw, anumang sitwasyon, anumang panahon, you know that everything will be okay because the Lord will never leave you. The Lord will never forsake you. The Lord will never abandon you. Palakpakan natin ang Panginoon. John chapter 3 verse 17. So you may take down, you may take note
It says, God sent His Son into the world not to condemn the world. Okay? Malinaw ho dito. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi para husgahan yung tao. Not to condemn the world, but that the world might save through Him. Ngayon, kung kaya natin iligtas ang ating sarili, kung kaya mong iligtas ang iyong sarili, kung kaya mong iligtas ang ating sarili, hindi na sana bumaba si Jesus para tayo ay iligtas. But you know, people, individual, you and me, need the Lord. Sino nangangailangan sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Alright. At ito naman ang pangako niya. God sent His Son into the world, not to condemn the world, but that the world might save through Him. So kita mo, itong verse na ito is a verse of connection. Sabihin natin connection. Alam niyo, pag walang signal, halimbawa yung cellphone mo, kung walang signal yung cellphone mo, ang tawag dyan, siguro, dead spot, no? Walang signal. At minsan, hinahanap mo, no? Yung signal, no? Minsan, hinahanap mo para magka-signal. At minsan, pag naiwan mo yung cellphone mo, pag naiwan mo yung phone mo, para kang out of your connection. Parang hindi kompleto. Pag naiwan mo yung cellphone mo, ayan ang gusto ng Panginoon sa atin, brothers and sisters. Maiwan ang lahat ng ating nakaraan at magsimula ang Diyos upang itap niya yung kanyang buhay, ikabit niya yung kanyang buhay, i-chopper niya yung kanyang buhay. Na kung ang buhay natin nun ay kawalan ng pag-asa, magsisimula ang bagong pag-asa, magsisimula ang bagong buhay, magsisimula ang bagong lakas, magsisimula ang bagong tagumpay sa iyo at sa aking buhay. Panapakan natin ang Panginoon. Sa inyo ang gustong makakonect sa Panginoon sa hapong ito. Taas ang kamay. Brothers and sisters, in order to understand yung connection natin sa Panginoon, you need to understand the original state of our human identity. In the book of Genesis chapter 2, verse 7, the Lord at this. Ito yung pasimula. When the Lord God formed man to dust from the ground and breathed, hiningahan niya into his nostrils the breath of life. So look at that. Ang bawat isa sa atin ay merong hidden life na tinatawag na ang buhay na ito, bago mo madiscover, ay yung malaman mo na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lakas. At ang Diyos ang kayang magbigay sa iyo ng isang panibagong buhay. At ang Diyos ang siyang may kakayahang magbigay sa iyo ng isang panibagong lakas. Somebody say, renew. Somebody say, renew. In the book of Isaiah chapter 40 verse 31 says, those who trust in the Lord. Look at this. The second step, brothers and sisters, to get connected with the Lord is that you have to trust in God. Sabihin natin, trust in God. The Word of God says, those who trust in the Lord will renew their strength. Marahil buhay ka pero walang kabuhay-buhay. Kaya pag medyo nagkokolorete ka, pag medyo nanginipis ka mo yung lagi, pula-pula, para talagang magkaroon ng buhay. Pag ikaw ay nag-make up, talagang tapal dito, tapal doon, ang kapal, hindi nga lang yun. Hindi na yung mga babae nag-make up ngayon. Madalas, pati na yung mga lalaki ay nag-make up din ngayon. So mayroong argument, in a certain conference, ito, yung argument nila. Bakit daw yung mga transgender, hindi naman nanganganak, pero dumarami? Sabi ko naman, siguro, para na yung palaka. Pag nauulanan, dumadami. Pag nababasa,
umiingay. But that's not the point, brothers and sisters. Bakit? Mga kapatid, there is a spirit. I am not against with anybody who has that feeling of a transgender. No? Yung guwapo, gusto niya maging maganda. Yung maganda, gusto niya maging guwapo. Baliktad na yung mundo ngayon. No? Kaya nga totoo na minsan, huwag ka nang humanap na maganda. Ang hanapin mo, tangi. Again, ang totoong larawan natin sa harapan ng Panginoon ay mga pangit. Kung wala ang Panginoon, kung wala si Jesus sa ating puso, pangit tayo. Pero kahit na gaano tayo kapangit, pag nariyan ang Panginoon sa ating puso, tayo'y nagiging maganda sa harapan at sa tingin ng Diyos. Panapakan natin ang Panginoon. Those who trust in the Lord shall renew their strength. Sabihin natin, renew! They shall mount up with wings as eagles. They shall run and never be weary. They shall walk and not faint. Alam niyo, pag nagsimula ang Panginoon sa iyong buhay, humanda ka na. Bakit? Maraming gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Kaya kanyang pagpalagay. Kaya kanyang baguhin. Kaya kanyang bigyan ng pag-asa. And the Lord said, desire yourself in the Lord. And He will grant even the inner prayer of your heart. Sabi niya, ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon, hindi sa tao. Sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon. There is the feeling of trust. Ikaw ay sumandal sa Panginoon. You have to lean on the Lord. Ang lahat ng iyong bigat, ang lahat ng iyong abilidad ay nasa ibigay mo sa Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon para sa iyong ikakabuti. Marahil sinasabi mo, hindi ka mabuti. Pero salamat kapag ikaw ay lumapit sa isang Diyos na mabuti. Yung sinasabi mo hindi mabuti ay pwedeng gawing mabuti ng Diyos sapagkat siya ay mabuti. Sabihin natin ang sabay-sabay, God is good! All the time! And all the time! God is good! Yun ang ating Diyos. Sabihin mo sa tabi mo, yun ang ating Diyos. When we take a look at our inner selves, ang ating buong katauhan, meron tayong kaisipan at meron tayong emosyon. Minsan nagtatalo yung ating isip sa ating emosyon. At alam niyo ba, minsan gustong i-distract, maging yung ating kaisipan, nagkaaway, para hindi natin marinig yung salita ng Diyos. Look at the parable of the sower. In the book of Mark chapter 4, listen to this. Ang isang magsasaka ay lumabas, maaga-maaga pa, para maghasik, ng butil ng palay. Pero habang siya'y naglalakad, may mga butil na nalalaglag saan? Sa daanan. Sa daanan. So yung mga butil nito hindi napakinabangan. At marami sa gawain, at marami din even sa fellowship, na kapag may nagpipreach ng salita ng Diyos, they just try to walk along and they don't even listen to the Word of God. Sayang. Sabihin natin sayang. Yan. Sayang. Oo. So nalaglag sa daan, ang ginawa ng ibon, bumaba, at siya yung nakinabang. Huwag kang papaya na iba yung nakinabang sa salita ng Diyos na yung naririnig ngayon. Dapat sa bawat salita ng Diyos, ito'y catch mo. Ito'y kailangan grab mo. Why? Dahil ikaw din ang makikinabang sa salita ng Diyos. Para sa iyo at para sa akin ang salita ng Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon. Yung pangalawa, habang siya ay naglalakad at habang siya ay paakyat, nalaglag yung mga butil saan? Sa batuhan. So marami pa rin yung nagmamatigas. At minsan, hindi alintana na preaching na pala yung salita ng Diyos. Na may nagpipreach na pala. And yet, they don't care. Why? Because they have their own agenda. So sayang na naman. Nalaglag saan? Sa batuhan. So sabihin natin, hindi ka naman batugan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka naman batuhan. Kaya ng Panginoon na palambutin ang puso ko. And then, ang pangatlo, na klase
sa dawagan o sa damuhan. So maraming mga kompetensya, Habang lumalaki, yung uhay ng buti ng palay, lumalaki din yung mga damo. At minsan, yung mga ligaw na damo, na hindi natin itinanim, minsan, yung mga mabilis tumubo. At kung minsan, yung inaalagaan ng halaman, minsan namamatay dahil may mga kasabay ng mga damo. So ang tawag doon, masamang damo. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ka, hindi ka masama. At ang maganda rito, yung pang-apat na klase ng buti, ito ay naihasik saan? Sa patabang lupa. So gusto ng Panginoon, gusto ng Diyos sa hapong ito na maihasik ang kanyang mga salita sa matabang lupa. At gusto ng Panginoon na maihasik yan sa puso ng bawat isa na narito ngayon. So I believe that the Word and the Lord speak unto us this afternoon. And I know that the Lord, even His Holy Spirit, is ministering to us this afternoon. Don't you miss the presence of God. Why? Because the presence of God is here. Let all stand at our feet right now. Just we bow our heads. And don't allow any distraction to come. We just pray. Father, I just thank you, Lord, for your presence this afternoon. And I thank you, Lord, for these young people humbling before you. I just ask the Holy Spirit, Lord, to minister to their heart. Father, aming Diyos, magsimula ka sa aming puso. Muli, aming ibinabalaga ang aming sarili, Panginoon, sa iyo. Alam namin, O Diyos, na ikaw ay isang mahabaging Diyos. Kilala ka rin namin bilang isang mapagpapalad na Diyos. So I just pray, and we just pray, na anuman, Panginoon, ang nagiging dahilan sa aming puso na hindi po pa rin makapaglingkod ng buong buo sa iyo. We just pray that you will cleanse our heart with your holy and precious blood this afternoon. We just ask, Lord, that you would open our heart. And we just ask, Lord, your presence to come into our hearts. We just thank you, Lord, for this privilege to stand before your presence, to recall and to know that through the years, especially those, lahat ng mga matagal na dito, Lord, through the years, you have been faithful, even in the ministry, even in the life of our youth ministry. Thank you, because you are no respecter of person. I just pray and just ask, Lord, that you will touch these young people. You will touch this young individual, Lord. At anuman, Panginoon, ang kanyang inferiority, anuman ang kanyang pagiging mababaw, Diyos, sa kanyang kalagayan, I just pray that you will strengthen his faith, her faith, O God, and raise her up, O Lord. Dalangin ko sa kapalahungan ito ng bawat isa na handang tumugon sa iyong panawagan ay gamitin mo dynamically, powerfully. Oh Father, I just pray that even your Holy Spirit is here. I just ask your anointing to come, and I just ask that your anointing will bless these young people. And thank you, Lord, for this opportunity, for this privilege to stand in your presence. Thank you for bringing us into your presence. Thank you for blessing us with your anointing. Thank you, Lord, for giving us hope. Thank you, Lord, for giving us life. Thank you, Lord, for giving us strength. Thank you, Lord, for giving us victory. We just pray that you will open some doors of opportunity, that even may we reach out
bilang ilaw, liwanag, asin, magkaroon ng lasa sa ibang mga kabataan. We will not stay sa aming comfort zone. We are going to rise up for you, Jesus, and to reach us, those people, especially the young people in our uncomfort zone, and to extend your love, the love of God, as well in their lives. We pray and we ask this in Jesus' name. And everybody say,